Nice day ngayong araw, tatuan na naman at magsisetup na naman tayo dahil meron tayong tattoo na napakalaking gagawin. At ito nga yung design na gustong ipatattoo ni ma'am. Bali, dalawang design nga yung gustong ipatattoo ni ma'am. Bali, si ma'am kasi ay nag-inquire sa atin na magpapatattoo daw siya sa lip tattoo. Kaso ang problema, wala pa siyang tattoo na kahit ano. Pero itatry niya yung tattoo ngayon na kulay red para lang din malaman kung meron ba siyang allergic sa red tattoo o wala. Dahil alam naman natin na may mga tao na allergic sa red ink. Dahil gusto ni ma'am na mapaganda yung labi niya o medyo magkakulay naman para medyo mamula-mula at hindi na kailangan mag-lipstick. Susubukan niya na magpatattoo ng kulay red kahit wala naman talaga siyang plano na magpatattoo. Bagong experience nga to para kay ma'am dahil first time niya rin na magpapatattoo. Kung wala naman na magiging allergic si ma'am sa red tattoo, ay nako sigurado magagawa ni ma'am na magpatattoo sa lips. Ito ngang pagpapatattoo ng kulay red ay wala nga sa plano. Yun pa kayang nakaplano na hindi magawa dahil nga wala pang experience sa red ink. Malamang marami din ang nakakaalam na meron talagang nagkakaabirya sa red tattoo, lalo na yung mga taong hindi nila alam na may allergic sila doon. At bigla silang magugulat bakit nagkaganon yung tattoo nila. Sino rin ba yung kagaya ko na may allergic sa red tattoo o red ink? Dati, yung first time ko pa lang na nagtatattoo, na try ko din yan, no? Na-experience ko yan. Ang kagandahan, hindi ko na-experience sa iba. Pero ang pangit lang dahil meron ako nun. Allergic din ako sa red ink o red tattoo. Hindi talaga siya maganda dahil sobrang hirap niyang pagalingin. Ang normal na tattoo, kumakati talaga kapag pagaling na. Pero pag may allergic ka sa red ink o red tattoo, sobrang kati niya at ang hirap magpagaling. Dahil alam naman natin kapag may makati, ang sarap talagang kamutin. Hindi mo talaga mapigilan na hindi talaga makamot. At ang malala pa dun kapag kinamot mo na siya, magti-trigger lalo, nakakati na siya ng sobra. Hanggang sa parang namamantal o parang namamagana yung itsura niya. Parang ang mangyayari sa tattoo mo, parang kinagat ka ng langgam tapos sobrang kinamot mo tapos umalsa na yung balat mo. O para kang nahigad at hindi mo matiis na hindi kamutin. Nakakatakot nga kapag may allergy ka sa red tattoo. Hindi biro pag na-experience mo siya lalo na sa una. Dahil hindi mo alam yung pwedeng gawin. Siguro wala na rin pangalawang chance kasi hindi ko na rin susubukan na magpatattoo pa ulit ng kulay red. At kung mangyari man na may allergy ka sa red tattoo, suggest ko lang na wag mong kakamutin. Dahil magti-trigger at lalala talaga yung sitwasyon sa tattoo mo. Iwasan mo na lang din na kumain ng malalansang pagkain. Suggest ko na lang din to sa mga wala pang experience. Nagbabalak ka na magpatattoo ng red ink o red tattoo at yung balat mo ay masailan. At kapag meron kang kinakain na pagkain ay nangangati o namamantal ka o may kati-kati ka sa katawan o may something na tumutubo sa balat mo, siguro isa na rin yung sign na pwedeng maging allergic ka sa red tattoo. Pero kung wala ka naman nun at gusto mo talagang itry, wala naman ding problema, pero isasuggest ko na sakto o maliit lang yung ipatattoo mo. Gaya nga rin ang ginagawa ni ma'am. At hindi na natin ito papatagalin. Pakita na natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay ma'am. Linisan na natin gamit nga ang foaming soap ng Crazy Tattoo Product. Nagmula sa stencil, tattoo glide, stencil eraser, at bukod sa mga yan, marami pang produkto ang Crazy Tattoo Product. At ito na nga, sobrang liit lang ng ginawa natin at dalawang kulay yung pinagpatong natin. Color red na heart at color black na ink. Ano daw? Marunong ka naman namintindi, di ba? Okay na yan. Ang mahalaga ay nagka-tattoo na rin si ma'am. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice. Baka lip tattoo naman yung susunod.